Abot tanaw ang madilim na kalangitan sa Roma, tila may kinikimkim ang araw na ayaw nitong ipakita. Sa gitna ng bumubulwak na lamig ng umagang iyon, isang peres ng matigas na hakbang ang bumasag sa katahimikan, si Caroline Leavitt, kongresista mula sa Estados Unidos, ang pinakabatang bituin sa politika, ay papalapit sa gusali ng Vatican na parang eksena sa isang pelikula. 3 minuto na lang, Congresswoman, bulong ng kanyang Chief of Staff habang inaayos ang kwelyo ng kanyang coat. Ngiti, tingin, handshake, tapos speech. Alalahanin mo ang pagkakasunod. Tumango si Caroline. Hindi niya ito unang rodeo. Ngunit hindi rin ito basta event, ito ang sandaling magiging headline sa bawat front page. Isang Amerikanang pinuno, kinikilala ng unang American Pope sa kasaysayan. Sa loob ng ceremonial hall, nakaabang na ang mga kamera. Ang mga mamamahayag ay parang mga ibong nag-aabang sa pagkibot ng isang leon. Lahat ay tahimik pero may bigat sa ere. Parang may nangyayaring hindi pa nila alam. Isang Vatican aide ang lumapit sa pintuan, marahang tumango. Panahon na. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Pumasok si Caroline na animoy sinukat ang bawat hakbang. Matikas ang tindig. Walang kaba sa mata. Sa kabila ng engranding arkitektura ng bulwagan, siya ang naging sentro ng atensyon. Sa kanya ngayon ang buong mundo. Sa dulo ng silid, nakaupo si Pope Leo XVI sa isang simpleng silya. Tila wala sa lugar ang kanyang suot, isang batikang tunika na pula at itim, walang kahit anong gintong dekorasyon o korona. Payak. Hindi ang inaasahan ng sinuman para sa Santo Papa. Ngunit ang higit na nakabigla, hindi siya tumayo. Nagpatuloy si Caroline sa paglalakad, palapit sa kanya, isang kontroladong ngiti sa labi. Nang narating na niya ang tamang distansya, iniunat niya ang kanyang kamay, mahinahon ngunit tiyak. Your Holiness, sabi niya, malinaw at may dangal, on behalf of the American people, it is my honor to greet you, from one American to another. Walang tugon. Hindi gumalaw si Pope Leo XVI. Hindi ngumiti. Hindi umabot ng kamay. Wala. Tiningnan niya lang ang kamay ni Caroline, at saka tumingin sa kanyang mga mata. 2 segundo. 3. Tulad ng yelo ang katahimikan. Unti-unting binawi ni Caroline ang kanyang kamay. Nanatili ang ngiti, pero ang kanyang mga mata ay lumabo ng bahagya, may halong tanong, pagkabigla at pagkakahiya. I understand, mahina niyang sambit. Saka lamang tumayo ang Papa. May bahagyang kaguluhan. Kumaluskos ang mga upuan. Umingay ang mga kamera. Ngunit walang nagsalita. Tahimik siyang lumapit sa isang maliit na mesa sa gilid, walang nakapansin dito kanina. Naroon ang isang basyong palanggana na pilak, isang pitsel na gawa sa luwad, at isang malinis na tuwalyang puti. Napatingin si Caroline. Pati ang buong silid. Hindi ito parte ng programa. Dahan-dahang iginilid ni Pope Leo XVI ang kanyang manggas. At saka nagsalita. Congresswoman, mahinahon ngunit maring tinig, I did not come here to exchange gestures for the cameras. I came to offer something deeper. Tinuro niya ang palanggana. If you're willing, I invite you to join me in a ritual far older than any nation. Parang may humigop sa hangin sa buong silid. Ang lahat ay nakatitig kay Caroline. Madam, bulong ng kanyang Chief of Staff sa likod niya. We should walk away. This isn't part of the plan. Hindi siya kumibo. Nakatayo si Pope Leo XVI, hindi bilang isang politiko, kundi isang paanyaya. Walang pilit. Walang drama. Isang hamon lamang. Tila tumigil ang oras. Lahat ng training, lahat ng rehearsal, lahat ng diskarte, biglang nawala sa isip ni Caroline. At doon niya narinig ang sarili niyang hininga. 1. 2. Bumuntong hininga siya. At isang hakbang ang ginawa niya pasulong. Hindi pa rin gumagalaw ang karamihan sa silid. Para silang mga estatwa, mga tagamasid sa isang eksenang hindi nila inaasahang mangyayari. Ang tunog ng kamera ay parang kalansing ng bubog sa loob ng isang simbahan. Lahat ng atensyon ay nasa gitna ng 2 tao, isang kongresista na tila pinigilan ang sarili sa paghinga, at isang papa na hindi sinusunod ang anumang inaasahan. Tila hindi man lang alintana ni Pope Leo XVI ang bigat ng katahimikan sa paligid. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, tiyak, parang may ritmo. Marahan niyang kinuha ang pitsel ng tubig, ibinuhos ito sa palanggana, at ang tunog ng tubig na dumadaloy ay naging kasing lakas ng sermon sa katedral.
Tumango siya. Isang imbitasyon, hindi isang utos. Tiningnan ni Caroline ang mga mata niya. Wala roong galit. Wala ring paghuhusga. Isang malalim, hindi maipaliwanag na tiwala ang nandoon, parang siya na mismo ang hinihikayat nitong kumilos ng kusa. Congresswoman, ani ng Papa, there is power in symbols. But there is truth in touch. Ang kanyang team sa likod ay hindi alam kung dapat ba silang umabante o matras. Ang kanyang deputy chief ay tila gustong sumigaw. This isn't protocol, bulong nito. This isn't safe. Ngunit hindi sumagot si Caroline. Kaya niyang maramdaman ang buong mundo sa kanyang likod. Ang Amerika. Ang partido niya. Ang mga kamera. Ang internet. Ang mga headline bukas. Ang bawat detalye ng galaw niya ay magiging bahagi ng isang pambansang diskurso. Ngunit sa harap niya walang ganon. Wala ang mga taga-suporta. Wala ang staff. Wala ang pulso ng politika. Nandoon lamang si Pope Leo XVI, ang tubig at ang katahimikan. Kung tatalikuran ko ito ngayon, naisip niya, dahil lang hindi ko ito naintindihan, sino ba talaga ako? Kaya dahan-dahan siyang lumapit. Tumingin sa kanya ang Papa, ngunit hindi siya pinilit. Sa halip, iniabot niya ang tuwalya, mabagal, banayad. Parang sinasabi, ikaw ang pipili. Walang dapat pilitin. Sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras. Umangat ang mga kilay ng mga mamamahayag. Ang isa sa mga kameraman ay napakapit sa tripod, hindi dahil sa takot, kundi sa kaba. Alam nilang may mahalagang bagay na nangyayari, pero hindi pa nila alam kung paano ito ikukwento. Tumayo si Caroline sa tapat ng palanggana. Tumitig sa tubig. Malinaw ito, malamig ang singaw, tila ba isang paalala na kahit sino pa siya, may bahagi pa ring hindi niya hawak. Pumihit siya kay Pope Leo XVI. What exactly is this? Tanong niya sa mababang tinig. Humility, sagot niya. A moment to remember that we are not above one another, but beside. Tahimik na sumunod si Caroline. Hinubad niya ang kanyang relo. Inilapag sa mesa. Nilubog ang kanyang mga kamay sa tubig. Kasunod nito, ang Papa ay lumapit at ibinuhos ang tubig mula sa pitsel, dumadaloy sa kanyang mga kamay. Ang init ng tubig ay hindi galing sa init mismo, kundi sa intensyon. Marahan. Maingat. Walang pagmamadali. Pagkatapos ay iniabot niya muli ang tuwalya. Pinunasan ni Caroline ang kanyang sariling mga kamay, bagal na bagal. Seryoso ang mukha. Hindi para sa mga kamera. Para sa sarili. Tapos ay isang bagay ang nangyari. Pope Leo XVI ay yumuko, kumuha ng tubig, at nilinis ang kanyang sariling mga kamay. At bago ito matapos, siya mismo ang lumapit kay Caroline. May tanong niya. Walang salita, ngunit tumango siya. At sa harap ng buong mundo, nilinis niya ang kamay ni Caroline. Hindi isang leader, kundi isang lingkod. Hindi isang santo papa, kundi isang taong nagpapakita kung paano maging maliit sa harap ng kabuuan. Sa likod nila, maraming tao ang hindi na humihinga. Hindi dahil sa tensyon, kundi dahil sa takot na masira ang sagradong sandali sa kahit anong ingay. Nagtagal ng ilang segundo ang seremonyang iyon. Pero sa damdamin ng lahat, tila isang kabanata ng kasaysayan ang dumaan. Sa wakas, tumayo si Caroline. Basang-basa pa rin ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang kanyang palad, pareho pa rin ang itsura, pero ibang-iba na ang pakiramdam. Naglakad siya pabalik sa gitna ng silid. Lahat ay nakatingin. Ngunit wala pa ring nagsasalita. Sa unang pagkakataon sa kanyang pampublikong buhay, wala siyang kailangang sabihin. Sapagkat alam niyang ang katahimikan ay nagsalita para sa kanya. Ang palanggana ay tila walang laman maliban sa tubig, ngunit sa mga mata ni Caroline, para itong puno ng tanong, ng bigat, ng mga inaasahan na biglang nawasak sa gitna ng marmol at kamera. Habang ang mga huling patak ng tubig ay bumababa mula sa mga daliri ni Pope Leo XVI, ramdam niya na ang buong mundo ay nakatingin hindi sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang reaksyon. I didn't expect this, sabi ni Caroline, halos pabulong, hindi sigurado kung narinig siya ng sinuman. Ngunit ang Papa ay tumango. Neither did I. Walang sermon. Walang parusa. Tanging pagkilala sa pagkagulat nila pareho. Doon nagsimulang mabura ang harang na hindi niya namalayang itinayo. Umakyat sa kanyang lalamunan ang isang bagay na matagal na niyang itinatago, pagod. Hindi lang mula sa kampanya, mula sa mga debate, mula sa mga batas.
kundi pagod sa pagiging perpekto, sa pagkontrol sa lahat ng imahe, galaw, tono, reaksyon. Sa pagsubok na ipakitang siya ang may hawak ng direksyon, habang sa loob ay hindi rin niya sigurado kung saan siya patungo. Ang boses ng Papa ay muling sumabog sa katahimikan, banayad, parang alon sa loob ng isang selyadong silid. Power, in its purest form, is silent. It doesn't raise its voice. It doesn't seek applause. It kneels. Tumango siya sa palanggana. Kneel with it, eh. Hindi siya agad gumalaw. Ang tuhod niya ay mabigat, parang may sariling isip. Ngunit ang isip niya, sa wakas, ay tumigil sa pagkalkula. At unti-unti bumaba siya. Napaluhod si Caroline Leavitt sa harap ng isang palanggana at ng isang matandang lalaking may pulang tunika, hindi bilang isang kababaihan sa harap ng simbahan, kundi bilang isang tao sa harap ng sarili. Lumapit si Pope Leo XVI, kinuha ang pitsel, at ibinuhos muli ang tubig sa kanyang mga kamay. Walang kaplastikan. Walang drama. Tila ba sinasabi ng kilos, narito ako para sa iyo, hindi sa kanila. Ang tubig ay dumaloy, malamig at tapat. Habang pinupunasan niya ang kanyang sariling mga kamay, nadama niya ang basa sa kanyang palad bilang isang biglaang katotohanan, siya ay tao. Hindi isang simbolo. Hindi isang produkto. Hindi isang pambansang imahe. At nang tumayo siya, ang Papa ay yumuko at nilinis din ang sariling kamay. Tumigil ang oras muli. Ngunit hindi dahil sa tensyon ngayon, kundi sa paggalang. Ang silid ay naging altar, ang seremonya ay naging dasal, ang mga mamamahayag ay naging mga saksi. What does this mean? Tanong ni Caroline, seryoso, halos parang bata. It means, sagot ng Papa, that you are not your image. Tumahimik siya. Parang may tumama sa kanya, isang simpleng ideya, ngunit napakatagal ng pilit niyang nilalabanan ito. Bakit mo to ginawa? Tanong niya. Bakit hindi ka sumama sa teatro na gusto ng lahat? Ngumiti si Pope Leo XVI, payapa. Because I've seen where theater leads. And I've seen what silence can heal. Tumango siya, unti-unting nauunawaan. Hindi pa buo. Pero may bumibitaw sa loob niya. Isang hibla ng pagmamataas. Isang tali ng kontrol. Isang balikat na laging dapat matikas. Do you think I'm weak for accepting this? Tanong niya. Humble doesn't mean weak, sagot niya. It means real. Muli siyang tumingin sa palanggana. Basang-basa ang paligid. Ngunit tila hindi lang tubig ang bumalot sa kanya. Parang may bahid ng pag-asa. O talino. O kapayapaan na matagal niyang hindi naramdaman kahit sa gitna ng tagumpay. May mga bulong sa sulok ng kwarto. May gumagalaw na kamera. May nagpapanik sa earpiece. Ngunit para sa isang sandali, wala siyang pakialam. Dahil sa wakas, ang buong eksena ay hindi tungkol sa kanyang kontrol. Hindi tungkol sa kanyang plano. Hindi tungkol sa kanyang kampanya. Ito ay tungkol sa kanyang presensya. Walang press release. Walang prepared statement. Wala siyang nasabing kahit ano. Dahil sa sandaling iyon, sapat na nandyan siya. Buo. Taos. Totoo. Sumambulat ang ingay sa buong mundo. Sa oras na sumara ang pinto ng silid seremonya, parang bumulwak ang dagat ng opinyon, headline, at haka-haka. Isang video clip tahimik, ngunit makapangyarihan, ang umikot sa bawat feed, bawat screen, bawat network. Isang babae, nakaluhod sa harap ng isang palanggana, tangan ang tuwalya. Isang papa, hindi nagbendisyon, kundi naghugas ng kamay. Humahampas ang mga balita sa mabilis na agos, Caroline Leavitt, pinahiya o pinarangalan. Pope Leo XVI shatters protocol with ancient ritual. A gesture of humility or political trap. Sa CNN, isang panel ng eksperto ang nagsagutan. Ang isa, isang political strategist, ito ay calculated. Hindi siya nag-react dahil alam niyang ito ay magiging viral. Ang isa, isang sociologist, ito'y hindi show. Ang kilos niya puno ng kabiguan. At saka ng tapang. Sa tinawag nila itong isang public submission. Sa India, isang transformative act. Sa Twitter, #Leavitt kneels at #PopWithoutGold ay parehong nag-trend. May mga meme. May satire. May halong galit, paghanga at pagkalito. Ngunit si Caroline tahimik. Hindi siya naglabas ng statement. Hindi niya in-update ang social media.
Hindi siya nagbigay ng press conference kahit pa hinihingi na ito ng mga taga-suporta at ng mga kasamahan niya sa Kongreso. Sa kanyang tinutuluyang guest room sa loob ng Vatican, nakaupo siya sa tabi ng bintana, tanaw ang maharlikang tanawin ng lungsod. Ngunit hindi iyon ang tinitingnan niya. Nakatitig siya sa kanyang mga kamay. Malinis. Tuyong-tuyo. Pero mabigat. Parang may bakas na naiwan ng tubig. May kumatok sa pinto. Si Maya, ang kanyang chief of staff, may hawak na tablet. Caroline. It's insane. You've got calls from state, from Linen, even from the White House. Everyone wants to know what to say. Sabihin, tanong ni Caroline, hindi inalis ang tingin sa bintana. Wala pa akong gustong sabihin. Then they'll say it for you. Hayaan mo muna silang magsalita. Napaupo si Maya. Hindi sanay na hindi kumikilos si Caroline. Hindi sanay na walang plano, walang direksyon, walang kontrol. Pero si Caroline ay tila hindi na ang parehong babaeng bumaba sa eroplano kaninang umaga. May mababanaag sa kanya na hindi dati nandoon, hindi lambot, hindi pagod, kundi parang puwang. Isang bakante sa gitna ng dati niyang sigurado. Tingin mo ba pinahiya ako? Tanong niya bigla. Nagulat si Maya. What? Kanina. Sa harap ng lahat. Tingin mo ba yun ay pagpapahiya? Tumigil si Maya, sinukat ang sagot. Honestly, akala ko sa simula. Pero nang nakita ko ang mukha mo habang hawak mo ang tuwalya, hindi ko na alam. Tahimik si Caroline. Tumango lang siya. Ang sagot ni Maya ay sapat. Hindi perpekto. Pero totoo. Sa labas ng Vatican, abala ang mga media van. May mga correspondent na live sa harap ng gate. We are still waiting for any official word from Congresswoman Leavitt after the stunning moment earlier today. Sa Roma, sa New York, sa Manila, sa Nairobi, ang mundo ay nagkaisa sa isang bihirang bagay, panonood ng isang tahimik na seremonya na hindi nila lubos maintindihan. At habang lumalala ang diskusyon sa mga panel at feeds, sa loob ng Vatican, sa isang kwartong walang mikropono, si Caroline ay nagsusulat ng isang salita sa notebook niya. Presence. Tumingin siya sa salamin. Walang makeup. Walang ilaw. Walang caption. Pero naroroon siya. Hindi sa papel. Hindi sa script. Siya mismo. At habang iniisip niya kung paano siya magpapatuloy mula rito, naramdaman niyang may kumikilos sa loob niya. Hindi ito inspirasyon. Hindi ito drama. Kundi isang uri ng hindi komportableng liwanag, parang may inilalantad. Ang tawag dito ay pagbabago. At hindi ito dumadating sa palakpakan. Dumadating ito sa katahimikan. Pagkatapos ng seremonya at isang maikling pagtitipon kasama ang mga opisyal ng Vatican, isang aide ang lumapit kay Caroline habang siya ay nasa gilid ng bulwagan, malayo sa mga kamera, ngunit hindi pa rin lubos na mag-isa. His Holiness wishes to speak with you. Privately. Hindi ito utos, pero ramdam niya ang bigat ng paanyaya. Tumango siya, at sinundan ang aide palabas sa isa sa mga masikip na pasilyo ng Palasyo Apostoliko, makipot, malamig, at tahimik. Wala ang ingay ng media, wala ang kalansing ng flash. Ang tunog lang ay ang pagtama ng kanilang mga hakbang sa marmol at ang bahagyang lagitik ng kandilang tumatanglaw sa daan. Tahimik si Caroline. Tila ang bawat hakbang palayo sa seremonya ay isa ring hakbang palapit sa isang bagay na mas mahirap tukuyin. Sa kanyang harapan, dahan-dahang bumukas ang isang pinto. Isang maliit na kapilya, hindi tulad ng mga engrandeng simbahan sa loob ng Vatican. Walang ginintuang altar. Walang malalaking fresko. Isa lang itong silid na may kahoy na bangko, isang krusipihong gawa sa itim na kahoy, at isang kandilang paurong na nag-aapoy sa tabi. Nasa loob na si Pope Leo XIII. Hindi siya nakasuot ng kapa o korona. Pareho pa rin ang kanyang payak na tunika. Nang makita siya ni Caroline, tumango ito at tinuro ang isang bangko sa tabi niya. Maupo ka, anya, mahina ang tinig ngunit buo. Umupo si Caroline. Hindi katulad ng mga opisyal na pulong. Walang papel. Walang agenda. Wala ring kamera. Matagal silang hindi nagsalita. Ang katahimikan ay hindi pilit, kundi parang kinikilala ng parehong panig bilang mas makapangyarihan kaysa salita. Hindi ko akalaing magiging ganito, bulong ni Caroline sa wakas. Walang sinuman ang handa sa liwanag, sagot ni Pope Leo XIII. Lalo na kung hindi ito bahagi ng plano.
Tumingin siya sa krusipihong nakasabit sa pader. I came here to control something. But instead, I lost that. Or maybe you let go, wika ng Papa. Napatingin siya sa sahig. Ang bigat ng araw ay nararamdaman sa kanyang likod, at ang lungkot ay hindi galing sa hiya, kundi sa pagod. Hindi siya sanay na umamin. Lalo na hindi sa isang tao na hindi niya pwedeng tawaging kakampi. Pero ngayon, wala na sa kanya ang interes na panatilihin buo ang maskara. I'm scared, sabay igting ng kanyang boses. That I'm performing strength. That built a career based on how I'm seen, but I don't even know who's behind the image anymore. Tahimik ang Papa. Hindi siya nagmadali sa pagsagot. Do you know what I felt the day I became Pope? Tanong niya. Yumiling si Caroline. Nothing. No glory. No holiness. I felt the weight of every name I've ever let down. Every truth didn't speak. Every silence I mistook for peace. Tumitig siya kay Caroline. And I remembered something my mother told me before she died. If your faith makes you powerful but not honest, then it's not faith. It's fear dressed as faith. Napakurap si Caroline. Parang may tinamaan sa kanya sa mismong gitna ng dibdib. I think I've been leading from fear, anya, halos hindi naririnig. At ngayon, tanong ng Papa. Now. I don't know. But it doesn't feel like fear anymore. Tumango si Pope Leo XIII. That means something is waking up. Tahimik silang pareho. Ang kandila ay gumagalaw sa hangin. Wala sa kanilang dalawa ang kailangang pilitin ang usapan. Dahil sa unang pagkakataon, hindi sila leader. Hindi sila kinatawan. Hindi sila institusyon. Sila'y dalawang nilalang na parehong lumalangoy sa gitna ng pagdududa, pananampalataya, at pagod. Do you believe in redemption? Tanong ni Caroline bigla. Only if it doesn't come with a spotlight. Ngumiti siya, hindi dahil sa biro, kundi dahil may unti-unting gumagaan sa kanyang loob. May iniabot ang Papa, isang maliit na kahoy na rosaryo, simple, may gasgas, at mukhang tagal na nitong isinama ang dasal ng iba. Ito ay mula sa isang babaeng Palestinian. Nawala ang lahat sa gulo, mga anak, asawa, tahanan. Pero ibinigay niya ito sa akin at sinabing, even with empty hands, I still hold my faith. Hawak na ngayon ni Caroline ang rosaryo. Tila ba mainit ito, kahit gawa lang sa kahoy? Hindi ako marunong magdasal, anya. Just did, sagot ng Papa. At doon, sa gitna ng kapilyang walang tao, isang politiko at isang santo Papa ang naupo, hindi para magdebate, hindi para mag-ayos ng mundo, kundi para kilalanin na kahit sila, kahit sa taas ng kanilang posisyon, ay kailangan pa ring matutong makinig. Nananatiling nakabukas ang palad ni Caroline habang hawak ang rosaryong ibinigay sa kanya ni Pope Leo XIII. Maliit ito, magaspang sa mga gilid, at halatang minahal sa loob ng matagal na panahon. Wala sa kinis ng pagkakayari ang halaga nito, kundi sa bigat ng kasaysayan na nakalapat dito. Olive wood, paliwanag ng Papa. From a tree that still stands in Bethlehem. Hinaplos ni Caroline ang mga beads, isa-isa, dahan-dahan. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may bumabalot sa kanya, isang pakiramdam ng pagyakap, ng pagtanggap, na hindi niya inakalang kakailanganin niya. "Ye Palestinian woman gave that to me," dagdag ng Papa, "in the middle of a demolished neighborhood. She lost 3 children in the conflict. No more home. No more name even. But when asked what she had left, she said, this. Lily prayer still work, even if nothing else does." Tumigil ang oras para kay Caroline. Bilang mambabatas, ilang ulit na siyang nakarinig ng mga kwento ng trahedya. Marami na siyang nalamang istatistika, datos, at ulat tungkol sa digmaan, krisis, at sakuna. Pero ngayon, sa tahimik na kapilya, sa harap ng isang simpleng kahoy na rosaryo, hindi na ito numero. Isa na itong mukha. Isa na itong boses. Isa na itong ina. "Why did she give it to you?" bulong ni Caroline. "Because I asked what faith looks like when there's nothing left to protect," sagot ng Papa. She didn't say a word. She just pressed that into her palm. Napahawak si Caroline sa kanyang dibdib. Ang init ng kandila sa gilid ng altar ay hindi sapat para pawiin ang ginaw na gumagapang sa kanyang mga balikat. Hindi ito lamig ng panahon, ito'y lamig ng pagkaunawa. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi maituturo sa unibersidad o sa politika. Hindi ito retorika.
Ito ay buhay na walang depensa. She had nothing, sambit niya. And yet she still gave. Tumango ang papa. She led me, without speaking a word. Tumingin si Caroline sa krusipihong nasa harapan. Isa itong kahoy na imahe, walang ginto, walang drama. Isang nakapako na katawan, tahimik ngunit matatag. Biglang parang bumigat ang hangin sa kapilya. Para bang may kaunting lungkot na matagal nang nandoon, pero ngayon lang niya pinansin. Lahat ng taon ko sa serbisyo, bulong niya, lahat ng debate, lahat ng kampanya palaging tungkol sa message, sa control. What show? What a hide? Who convince? But this, tiningnan niya ang rosaryo, this is the first thing I've held that doesn't need to prove anything. Napatayo ang papa at lumapit sa altar. Hindi para magsalita, kundi para sindihan ang ikalawang kandila. Nang masindihan ito, lumiwanag ang mukha ni Caroline. Isang liwanag na banayad lang, ngunit sapat para masilayan ang bawat hiwa sa kahoy ng rosaryo. You asked earlier what this moment means, sabi ng papa, marahang nakatalikod. It means leadership isn't about being seen. It's about being present. Napakurap si Caroline. Parang bumulusok ang lahat ng depensa niya. Sa mundo kung saan ang bawat pagkilos niya ay sinukat, sinuri, binigyang kulay, ngayon lang siya umupo sa isang lugar kung saan walang ibang intensyon kundi ang manatili. Walang dapat patunayan. Walang dapat ayusin. Kinuha niya ang isang maliit na bangko at lumapit sa harap ng altar. Hindi na siya tinanong kung anong panalangin ang gusto niyang sambitin. Hindi na rin niya inisip kung tama ba ang posisyon ng kamay o ang mga salitang kailangan. Tahimik. 1, 2, 3 paghinga. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong karera, sa kanyang buong buhay pampubliko, nagdasal si Caroline Leavitt. Walang kamera. Walang agenda. Walang plano. Isang bulong lamang sa pagitan ng sarili niya at ng isang bagay na, sa wakas, inamin niyang hindi niya kontrolado. At habang siya'y nakayuko, ang mga kandila ay patuloy na sumasayaw sa anino ng bato. At sa pagitan ng mga bed ng rosaryo sa kanyang palad, unti-unting humuhubog ang isang bagong pananaw, hindi tungkol sa lakas, kundi sa pagsuko. Hindi sa paghahatid ng mensahe, kundi sa pagiging bukas sa katotohanan. Wala siyang sinambit na salita. Pero sa bawat segundo ng katahimikan, bawat dampi ng kahoy sa kanyang mga daliri, nagsimulang mapuno ang puwang sa kanyang loob. Hindi ng kasagutan, kundi ng pagkilala. Na hindi lahat ng leader ay kailangang umakyat sa entablado. Minsan, sapat na ang lumuhod sa isang kapilyang bato at manahimik. Bumalik sila sa parehong pasilyo, sa parehong marmol na sahig, ngunit tila ibang hakbang na ang tinatahak ni Caroline. Kasama niya si Pope Leo XVI, kapwa tahimik, kapwa hindi kailangang magsalita. Ang katahimikan nila ay hindi punang tensyon tulad kanina, ngayon, ito ay punang pag-unawa. Habang papalapit sa bulwagan, naririnig na nila ang tunog ng media, mga kamerang muling binuhay, mga microphones na muling inangat, at mga boses na nag-uusap sa tono ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang dalawang figura ay lumitaw muli, tulad ng isang eksena sa dulo ng isang mahabang pelikula, hindi para sa pagtatapos, kundi para sa bagong simula. Caroline huminto sa pintuan, huminga ng malalim. Hindi bilang paghahanda sa performance, kundi bilang pagtanggap. Tapos, tumuloy siya sa loob. Nagulat ang ilan. May mga reporters na muling nag-ayos ng tanong sa kanilang isip. Nakita nilang wala na ang matikas na lakad na may bahid ng kumpiyansang politikal. Ang nakita nila ngayon ay isang babae na parehong buo at binuksan. Parehong malakas at hindi na kailangang patunayan yon. Isang kamay ang unang itinaas. Congresswoman Leavitt, tanong ng isang mamamahayag mula Reuters, many are saying this was a moment of submission. Do you feel diminished yellow what happened? Ngumiti si Caroline, hindi ngiti ng politiko, kundi ng taong hindi natakot sa tanong. I wasn't diminished, sagot niya. I was challenged. And I accepted. Sumunod na tanong, was it planned? Was the ritual coordinated beforehand? Tumingin siya kay Pope Leo XVI. If it had been planned, wika ng Papa, it would have lost its truth. It was not the performance. It was an offering and she chose to receive it. Nagkaroon ng bahagyang katahimikan. Isa pang tanong ang sumunod, ngayon naman mula sa isang French correspondent. Your Holiness, Bella, did you reject her handshake? Was that a message of disapproval? Tumingin si Pope Leo XVI sa buong silid.
Diretso. Buo. Walang paligoy. I rejected the handshake not to dismiss her, but to question what that gesture had come to mean. In a world of performance, I wanted to offer something that required courage, not choreography. Sumunod ang isa pang kamay. Congresswoman, how do you respond to people who say you showed weakness? Tumango si Caroline, hindi umatras. Then maybe we need to redefine what strength looks like. Because it took more strength to stay, to say yes, to kneel, than to walk away. Ang huling linyang iyon ay parang lumipad sa buong silid. Hindi bilang soundbite, kundi bilang sandata. Isang boses mula sa pinakabuod ng kanyang pag-isip. May isa pang tanong, ngunit hindi ito itinataas sa tono ng pagsisiyasat, kundi ng paghanga. Did the moment in the chapel change your view of leadership? Completely, sagot niya. I used to think leadership was about command. Now I understand it's about presence. About being there. Fully. Without armor. Muling nagsalita ang Papa. The power of her presence today did not come from her office, or from her fame. It came from her willingness to be transformed. Nagpalitan sila ng tingin. Wala nang kailangang sabihin. Sa katahimikang iyon ay naroroon ang respeto, hindi mula sa titulong hawak nila, kundi mula sa taong nasa likod ng pangalan. Do you regret kneeling? Isang huling tanong mula sa sulok. No, sagot ni Caroline. And I hope it's not the last time. Walang palakpakan. Walang pagsigaw. Walang scripted exit. Pero sa loob ng bulwagan, ramdam ang pagbabago, hindi sa kung anong sinabi, kundi sa kung anong hindi na kailangang sabihin. At doon, sa gitna ng lahat, ay tumayo si Caroline Leavitt. Hindi na bilang imahe ng kapangyarihan, kundi bilang presensya ng posibilidad. Lumabas si Caroline at si Pope Leo Racie mula sa bulwagan na parabang walang naiwan kundi katahimikan. Hindi na kailangan ng seremonya. Hindi na kailangan ng tagubilin. Lahat ay natapos, ngunit hindi pa tapos. Ang liwanag ng araw ay unti-unting sumasayaw sa marmol na pasilyo, at ang mga anino nila ay sumusunod sa bawat hakbang, tila pinapatunayan na kahit sa liwanag, may mga bahagi pa ring hindi lubos na nauunawaan. Sa labas, sa gilid ng mga haligi, naroon ang media, nakatayo pa rin, ngunit hindi na palaban. Sa halip parang may bagong tono, hindi balitang pinipilit kundi kwentong inaabangan. Ilang mamamahayag ang humawak ng kanilang mikropono, ngunit hindi sila sumigaw. May ilan sa kanila ang tila hindi sigurado kung dapat pa ba silang magsalita. Habang papalapit sila sa exit ng Palasyo Apostoliko, may isang huling paghinto. Si Pope Leo Racie ay tumigil, dahan-dahang humarap kay Caroline, at sa mata ng lahat, ng kamera, ng mamamahayag, ng buong mundo, iniabot niya ang kamay. Tahimik ang paligid. Walang sigawan. Walang bulungan. Walang senyas. Walang makasigaw dahil alam ng lahat, ito ang sandali. Tumingin si Caroline sa kamay na iyon, ang kamay na kanina'y hindi gumalaw, ang kamay na naging tanong, naging hamon, naging paanyaya sa pagbabago. Hindi na ito ang parehong kamay. At alam niya, ni siya, ay hindi na rin ang parehong tao. Marahan niyang iniabot ang sarili niyang kamay. Hindi agad hinawakan, kundi sinapo. Maingat. Buo. Walang pilit. At doon nagsimula ang tunog. Hindi ng palakpakan. Hindi ng sigawan. Kundi ng paghugot ng hininga. Isang sabay-sabay na paghinga ng mga taong nakasaksi sa isang simpleng pagkilos na binuhusan ng kahulugan. Hindi ito naging isang handshake para sa media. Hindi ito naging tagpo sa dulo ng press conference. Ito ay naging simbolo ng pagsuko ng pride mula sa isang leader ng simbahan at mula sa isang leader ng bansa. Parehong taong sanay sa estratehiya, sa mensahe, sa galaw ng mata't bibig sa harap ng kamera. Ngunit ngayon, sa isang simpleng pagkakamay, binitawan nila ang lahat ng iyon. At sa pagbitaw nila, ang mundo ay tumingin. Walang headline na sapat. Walang caption na makakapuno sa lalim ng katahimikan na iyon. Ang larawan ay kinunan ng mahigit 10 photographer. Lahat ay kuha mula sa iba't ibang anggulo, ngunit isa lang ang hinuli ng lente, 2 tao, nakatayo ng pantay, hindi nakatingala, hindi nakayuko, kundi magkatapat. Hindi isang tagpo ng kapangyarihan, kundi ng pagkilala. Kinabukasan, ang litrato ay nasa harap ng bawat dyaryo sa mundo. Sa Time, Humility Between Gents E. Sa Le Monde, Le Pape et la Politique, Une Nouvelle Alliance E.
Sa Al Jazeera, a gesture beyond borders. Sa social media, walang caption ang pinaka-viral. Isang larawan lang. Isang paghawak ng kamay. Walang salita. At iyon ang naging pinakamakapangyarihan. Maya-maya, lumapit ang isang kardinal sa likod ng Papa. "That was unprecedented, Your Holiness." Ngumiti si Pope Leo XVI, bahagya. "So was Christ." Ang kardinal ay tumiklop ng mga kamay, hindi na nagtanong. Sa tabi niya, si Caroline ay hindi pa rin bumibitaw sa kanyang kamay. Hindi dahil sa pag-aalangan, kundi dahil sa respeto. Nang binitawan niya ito, ang pagkakalas ay marahan, maingat, parang bitiw ng isang panatang tinupad. Naglakad sila palabas, hindi bilang magkaaway na nagkaayos, kundi bilang dalawang nilalang na nagkaintindihan, kahit sa gitna ng magkakaibang mundo. At habang bumabalik ang ingay sa paligid, habang muling bumubuhay ang mga balita, ang imahe ay nanatili. Isang kamay na minsang tumanggi, ngayon ay umabot. Isang kamay na minsang umasa sa kamera, ngayon ay tumanggap ng katahimikan. Isang sandali na minsan ay iniwasan ng diplomasya, ngayon ay tinanggap ng kasaysayan. Sa tahimik na kwarto na ibinigay sa kanya sa Vatican Guest Wing, nakaupo si Caroline sa harap ng isang simpleng desk na gawa sa cedar. Wala nang mga aide, wala nang camera crew, wala nang briefing notes. Isang desk lamp lang ang nakasindi, may malambot na ilaw na tila gustong protektahan ang katahimikan sa paligid. Sa tabi ng lampara, nakapatong ang rosaryong gawa sa olive wood. Maliit, simple, gasgas, pero tila may sariling bigat na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Tinitigan niya ito ng matagal, saka dahan-dahang tinapik ang notebook sa harap niya. Binuksan niya sa isang blankong pahina. Kumakabog pa rin ang dibdib niya, hindi dahil sa kaba, kundi dahil alam niyang wala na siyang dahilan para magsinungaling kahit sa sarili. Kinuha niya ang lapis. Hindi ballpen. Hindi tablet. Isang lapis. Walang undo, walang delete. Bawat salita ay kailangan panindigan. Ngayong gabi, sinimulan niya, tumanggi akong sumagot sa media. Hindi dahil wala akong masasabi, kundi dahil alam kong hindi sapat ang kahit anong salita. Huminto siya. Tumingin sa kanyang mga kamay. Tuyong-tuyo. Walang bakas ng tubig. Pero sa ilalim ng balat, sa pagitan ng mga ugat, ramdam pa rin niya ang lamig ng palanggana. Akala ko, ang pagpunta ko rito ay tungkol sa imahe. Sa timing. Sa tamang anggulo ng kamera. Sa narrative na kaya kong buuin. Pero hindi pala yon ang kwento. Hindi ako ang may hawak ng eksenang ito. Ako'y dumating bilang leader pero lumuhod bilang tao. Napatigil siyang muli. Bumuntong hininga. Ilang ulit niyang binalikan ang eksena, ang malamig na sahig ng kapilya. Ang kandila. Ang rosaryo. Ang kamay ng Papa na iniabot hindi bilang pinuno kundi bilang kapwa. Naalala niya ang tanong niya sa sarili habang nakaluhod, ito ba ay kahinaan? Ngayon, alam na niya ang sagot. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw ang ibabaw ng St. Peter's Basilica, maliwanag sa ilaw ng buwan. Sa ibaba, may ilang tao pa ring nakatayo sa labas. Tahimik. Walang sigawan. Walang mga placard. Mga ordinaryong taong naghintay. Marahil hindi ng sagot, kundi ng kumpirmasyon na may saysay pa rin ang pananahimik sa mundong palaging maingay. Muling umupo si Caroline. Tinuloy ang pagsusulat. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito bukas. Hindi ko rin alam kung paano ito ikakabit ng iba sa politika. Pero ang alam ko ay ito, minsan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi yung sinisigaw. Hindi yung ipinipilit. Kundi yung tahimik na iniaalok at kailangang tanggapin. Hawak niya ngayon ang rosaryo. Ikinulong sa pagitan ng dalawang palad. Bilang mambabatas, sinanay akong magsalita. Magdiskurso. Magsalita sa pangalan ng iba. Pero ngayong gabi, naintindihan kong may mga sandali sa liderato na kailangan mong tumahimik. Hindi bilang pagtakas, kundi bilang paggalang. Pinikit niya ang mga mata. Ang katahimikan sa kwarto ay mas makapal kaysa sa bulwagan kanina. Parang yakap. Parang hininga na pinili mong maramdaman. Tumayo siya, dinala ang notebook, at lumapit sa altar sa sulok ng silid. Doon, ipinatong niya ang rosaryo. Wala siyang binigkas. Wala siyang panata. Isang simpleng paglapit lang. Tapos, isang ulit pang tingin.
Kung meron man akong natutunan, bulong niya sa sarili, ito iyon, hindi lahat ng sandali ay para ipaglaban. May mga sandali rin na dapat yakapin. Hindi lahat ng mikropono ay kailangan mong lapitan. Minsan, ang tunay na mensahe ay nasa pagitan ng mga salita. Tumalikod siya at lumakad pabalik sa mesa. Kinuha muli ang lapis. Isinulat ang huling linya sa pahina. Ayokong maging boses lang sa kongreso. Gusto kong maging presensya kung saan ako kailangan. At kung minsan, ang presensyang iyon ay kailangang lumuhod, hindi para sumuko, kundi para maglingkod. Isinara niya ang notebook. Hindi para i-post, hindi para i-edit. Para lang sa kanya. Para sa alaala ng isang araw na binago siya. Sa labas ng bintana, unti-unting tumutunog ang kampana ng San Pedro. Mabagal. Malalim. Walang pagmamadali. Minsan isa. Minsan dalawa. Parang paalala, ang oras ay hindi palaging takbuhan. Minsan, ito'y pag-upo. Pagpikit. Pagpakumbaba. Sa dulo ng gabing iyon, habang ang mundo ay muling gumagalaw, si Caroline ay hindi na iniisip kung paano siya titingnan ng publiko. Iniisip niya kung paano siya titingnan ng sarili niyang konsensya. At sa wakas, para sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, payapa ang kanyang mga kamay. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.